Banal din yung pasilidad. For example na lang po sa teacher and student. If alam po ng teacher or if alam po ng teacher ituturo niya, kaya ituturo niya po ng tama sa mga students yung tinuturo niya. Para po masabi na may katotohanan sa bagay natin, kapag yung paglalahad po natin, simula una at gitna hanggang sa huli, nandun po yung buong pangyayari doon sa bagay na inilahad natin. May mga times kasi nadadating tayo doon sa pinaka-lowest point natin, lalo't na kapag natanggap natin na sobrang mali pala nagawa natin. Pag nare-realize natin na ay, mali pala yung ginawa ko. Siguro may mga nagagawa tayong kasalanan ngayon na hindi natin maintindihan. Pero sa hinaharap, sana maunawaan natin na yung kasalanan na ginagawa natin, mali pala. Okay? Roma 11:16. Parang nag-focus po sa kuya, look. Laki. Tapos parang, ayan. Holy first fruit, una, kabuuan, mabuti. Anak, nilalang, salita, panganay, tupa, biyaya, kaloob, pagsunod, aral, bunga, buhay, spirito, faith, matuwid na lingkod, katotohanan, dugo, tanga, kaligtasan, kalooban, handog, lahi, pangako, ugat, aral, pag-asa, at siyaw. Meron pa rin mga bagay na hinihintay tayo na may mga pagsubok pa rin yung mga daan. Pero ang importante doon yung aral na yung nahawakan natin, inisikap natin gawin, inisikap natin sa gawa. Kahit gano'n ka man kasama, pinibigyan tayo ni Yahweh palagi ng second chance para makapagbago. Tapos, ang kailangan mo lang gawin is yung sumunod ka sa mga bagay na inutos niya. Lalo na yung tatlong bagay, yung paniniwala, pati pananampalataya. Para makasunod ka sa kanya at mabigyan tayo ng second chance sa mga pagbago. Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayo din ng buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama. At wala rin naman masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga tao ay hindi nangakapuputi ng mga igos sa mga dawag at di nangakapuputi ng ubas sa mga tinikan.
Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig.